Kumusta na po ba? Kumusta na po ba itong aking mga subscribers at mga followers, subscribers? Ayan, at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi, siyempre, at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Mailayo nawa kayo dito sa mga politikong mga kawatan, kasi kung hindi kayo mailayo dyan, abay, baka matuturing kayo na maging demonyo, kagaya ng mga animal. Animal na ito. Anyway, bago po tayo mag-umpisa, natatawa lang po kasi ako dahil nga doon po sa nag-comment, doon po sa, di ba, sinasabi ko nga, Tita Lisa ko at saka Tito Bongbong ko. May nag-comment, pero I'm sure na hindi ko po subscriber ito. Baka palagay ko ito ay ngayon lang niya napanood itong ating channel. At ito, basahin ko na lang yung kanyang comment. Ano? Itong si Pedro Junior Dagalya. Ayan o, si Pedro Junior Dagalya. Ayan po. Baka po ito kasi si Pedro, sa pangalan lang po nito ay hindi nakainom ng gatas ito nung maliit. Kasi doon nga po sa topic ko kahapon na Tita Lisa ko at saka Tito Bongbong ko ay ang comment nyo, Sir, pro Marcos ka pala, binulgar mo ang mga plano ni Maharlika, ayaw ko na sa iyo, Sir, Marcos ka pala. Yan po yung epekto nung sinasabi ko na kapag hindi ka nag-subscribe sa akin at pinanood mo lang yung channel ko, mananatili kang ing-ing. Dahil sigurado pa ako hindi ko subscriber ito kasi nga unang-una wala po akong subscriber na bobo at tanga. Imaginin mo, hindi niya na-gets. Ito po si Pedro Dagalya, Pedro Junior Dagalya. Baka po may nakakakilala dyan, pakisabi lang po na pumunta sa akin at painumin ko po ng painumin ng gatas. Sigurado po ito na hindi po nakainom ng gatas ito ng maliit. Kaya may ayoko na magsalita pero medyo may kaing-ingan. At sabi ko nga po, ikaw Pedro Dagalya, sabi ko na nga sa iyo mag-subscribe ka dito dahil pag nakapag-subscribe ka dito sa Birana Live Studio TV, tatalino ka, gogwapo ka. Ayan. O dahil hindi ka pa rin nagsusubscribe, mananatili kang mukhang daga, Pedro Dagalya. Anyway, at para po tuloy-tuloy tayo, ay gusto ko lamang pong sabihin, ito pong si Maria Pay 20. Maria Pay 20 na ating pong in-announce dito na magpadala ng kanyang GCash doon sa Tarikasan Mersa. Hanggang ngayon po ay wala. Inaantay ko po. Hanggang ngayon wala. Kung sino po nakakakilala dito, Maria Pay 20 na ang sinasabi rito sa comment niya, siya si Nito J. Pidiles. Ayan. Hindi pa rin po siya nagpapadala ng GCash number niya dito sa Messenger ng Tarikasan Mersa. Ayoko naman pong magbigay ng papahulaan sa inyo or sasagutan niyo kasi malito-lito lang tayo. Antayin po natin na makapagpadala. But anyway, kung hindi pa po makapagpadala hanggang bukas, ay wala na po yan. Kasi ngayon nga, hindi tayo makapagbigay ng inyong sasagutan dahil dyan. Kaya sabi ko nga po, kung sasali kayo sa mga ganito, dapat subaybayan nyo. Baka kayo na yung natawag, di ba? Ganun lang po yun. O kagaya nito, naantala dahil sa iyo, ay medyo kwan. Paano naman yung iba na nag-aantay ng kahit na load na nga lang yan. Pero bumawi po kayo doon sa John Birana Balag dahil
tuwing alas 12 po ng tanghali ay ina-upload ko dyan yung pre-raffle draw na kung saan po ay tig 10,000 po yung binibigay natin dun bawat isa. Dalawa po yung ating binubunot doon sa John Birana Vlogs. Ayan. So, ayan po. At ano na nga ba yung ating tatalakayin ngayon ay siguro kuha lang po ninyo, panoorin lang po ito ninyo hanggang matapos. Ano po, ugaliin nyo pong panoorin hanggang matapos dahil kasi napaka-importante po itong i-discuss ko. Ano? Kasi nga po, ay gusto ko nang manghimasok dito sa aking Tito Bongbong. Bakit? Simple lang po. Wala sana akong pakialam. Pero wala sa nakikita ko ay talagang delikado. Ayan. Kabi-kabila po yung rally, kabi-kabila yung motorcade, kabi-kabila yung mga nagtitipon-tipon maging dito sa Pilipinas at abroad. Canada lalo na. Diyan sa dahig ngayon mismo, napakarami pong mga Pilipinong naglabasan diyan. Kahit sa ang kasulok ng daigdig naroon ngayon, marami pong naglalabasan ipinapakita yung pagmamahal nila dito sa ating pinakamamahal, pinakamagaling na presidente, walang iba kundi si PRRD. Ayan. Dahil po dito, ay gusto ko nang manghimasok ngayon. At magbibigay na po ako ng advice dito sa aking Tito Bongbong. Kaya po, share nyo na po ito para makarating na po itong video ito kay Tito Bongbong ko. At dahil po dito sa nakikita ko, Tito Bongbong, ay medyo hindi po magtatagal, baka mamaya ay pagpipitikin ka nitong ating mga kababayang Pilipino. Dahil wala na po, hindi na po matino ang iyong pamamalakad sa gobyernong ito, kaya manghihimasok na ako. Dahil sa nakikita ko rin, wala ni isa sa mga cabinet na sekretary mo ang nagbibigay sa iyo ng tamang advice. Okay? Pagkalalalaki ng mga sweldo ng mga yan, lalo kang ipinapahamak. Okay? Una na dyan, bibigyan kita ng sample. Lalo na itong PCO Undersecretary mo na si Parot. Ayan yung nagsasalita. Ganyan. Pangit! Yan. Yung PCO si Undersecretary mo. Imagine mo, Tito Bongbong, ginawa ba namang kuniho ang aking Tita Lisa? O bakit kuniho? Di ba naglabasan dyan yung mga litrato ng aking Tita Lisa na ginawang kuniho dahil tapyas na yung tainga sa kai-edit nitong PCO. Yun po yung sinasabi ko sa inyo dati, PCO. Kung ano lang yung totoo, yun lang ang i-broadcast ninyo. Dahil doon tiyak hindi kayo mapapahamak. Ay dito sa ginawa nyo, dito sa Tita Lisa ko, imaginein mo, nag-edit kayo na kunwari may pinuntahang meeting, ay ini-edit nyo lang. Ang tatalino po ng mga tao ngayon, bantay sarado kayo, baka hindi mo alam. Wala ka ng wala na ka ng kredibilidad na para mag-stay ka pa dyan sa opisina mo dahil ilang kapalpakan na yung ginawa mo. Nakaraan sinabi mo, nandyan sa, umuwi na nung Lunes pa, nung nakaraang Lunes pa. Wala naman. Mayroon kayong pinalabas na dinaluhang meeting ang Tita Lisa ko, pero anong nangyari? Hindi nyo natanggal yung tarpaulin doon sa likod niya. Ngayon na naman, nagpalabas na naman kayo ng another meeting ng Tita Lisa ko na ginawa nyong parang duwende ang tita ko. Imaginin mo. Tinapyas nyo ng tainga niya, ginawa nyo pang duwende, tapos yung upuan niya, monoblock na pang bata. Ay, grabe ha. Mamaya na po tayo pupunta dito sa advice ko sa Tito Bongbong ko. Yan po yung mga nangyayari ngayon. Noong tinanong ka pa ni Ted Filon, anong sabi ni Ted Filon? Nasaan na nga po ba itong si First Lady? Abay, sagot agad di Parot, nandito, sa Pilipinas!
Pilipinas! Nandito! Sa Pilipinas! Nasa Pilipinas lang! Nasa Pilipinas lang! Halatang halata mo talaga yung kuan. Halatang halata mo. Ha? Grabe. Kaya ang sinabi, in-advisean na kita, parot. Mas magandang huwag ka nang sumagot. Kundi ang sagutin mo lang diyan ay sa ngayon wala akong alam kasi hindi naman niya ako kasama sa pagtulog. Ganun na lang ang sagot mo. Kasi sabi, nandito sa Pilipinas, sa Pilipinas, sa Pilipinas. Ay, putang inang buhay ito. Sa kagustuhan yung mapagtakpan yung hinahanap ng tao itong si Tita Lisa ko, ayan, ginawa nun duwende. Ay, hindi ko na kailangan sa ipakita rito. Sos, Marios, nandiyan, naglipa na yung paggagawa niyo ng duwende na yan, saka tinapyas niyo pa yung tainga. Ano yan? Kaya sabi ko nga sa inyo, pag dumating dito yung Tita Lisa ko, i-recommend kita, tanggalin ka na. Or sabihin ko sa kanya, Tita Lisa, sige, utusan mo ako dyan sa PCO at harap-harapang tanggalin ko natin o si Parot. Hindi makakatulong sa iyo yun. Yan mga ganyan mga tauhan mo, Tito Bongbong. Ito, dahil dito sa nakikita ko, nako, mamimiligro ka, maniwala ka sa akin. Paniwalaan mo ako dahil tito kita. Hindi ako makikialam kung hindi kita tito. Okay? Kaya ito ay sample na advice sa iyo na kahit na sinong abogado, tanungin mo kung mali itong i-advise ko sa iyo. Pero bago yan, ipapaliwanag ko lang sa iyo. Sa inyo, dahil dito sa makakapanood ng video ito, baka isipin nila, gusto kong i-hire mo ako. Okay? Hindi po. Kaya ipapaliwanag ko muna. Ito pong aking gagawin na pagpapayo ito sa aking Tito Bongbong, hindi po nangangahulugan na gusto kong i-hire niya ako bilang advisor. Kung ito po ay magbibigay ako ng mga advices na para sa ikagaganda ng takbo ng karir mo, Tito Bongbong. Pero bago ngayon, sasabihin ko muna, tanggalin mo lahat. Yang mga cabinet secretary mo, lalo na yung lalo na yung parang pag nagsalita, parot na yan. Pangalawa, yung si isang kilometro ang masusundan bago magsalita. Yung bangingi na yan si Enrile. Lahat yan. Bersamin na yan lahat yan. Pagtatanggalin mo lahat yan. Ha? Ngayon, kung anong itatanong mo sa akin, ay kung tatanggalin ko yun, sino na magbibigay ng advice sa akin? Ako ang magbibigay ng advice sa iyo na ikagaganda ng takbo ng karir mo. Hindi lang yan para ikagaganda ng bawat Pilipino. Mamaya, bibigyan kita ng sample. Ngayon, kung ang iniisip ninyo or nang makakapanood dito ay kaya ganun ang kon dahil magpapabayad ako, no way. Hindi ko po kailangan ng pira. Kahit kailan sinabi ko na yan, na allergy ako sa pira. Imaginin mo kung pagtatatanggalin mo lahat yan, mga cabinet secretary mo, nakatipid na ang gobyerno, gaganda pa ang buhay nitong aking mga kababayang mahirap. Imaginin mo, ilang libo-libo, milyon-milyon ang ginagastos mo sa PCO lang na para lang mag-edit ng hindi naman kaiga-igaya. Mag-i-edit, mapupuno ng taong bayan na tinapyas yung tainga ng Tita Lisa ko. Yan ba ang mga tamang pinaggagawa pa? Okay, babalik na tayo. Dahil sa nakita ko na nga kaliwa at kanan na yung mga rally, mga motorcade at hindi lang yan. Imaginin mo magdi-deploy ka sa Malacanang nang mahigit 3,000 na sundalo nakapaligid dyan sa Malacanang na hindi naman kailangan. Una, hindi abusado ang mga Duterte. Pangalawa, hindi mga kriminal ang mga Duterte.
Ngayon, para ano magdi-deploy ka ng 3,000 na sundalo dyan? Useless. Sabi ko nga po, dahil Tito Bongbong kita, ibibigay ko ang advice para gawin mo ito ng madalian. Kahit na sino pa, kahit magtawag ka pa ng pinakamahusay na abogado, pinakamahusay na tao rito sa atin, at tanungin mo itong advice ko kung mali ito. Ibig sabihin, sigurado ako sa sarili ko na itong i-advise ko sa iyo ay tama. Ito ang makakaganda sa iyo at sa mamamayang Pilipino. Una, dahil sabi ko nga, Tito Bongbong kita, ang unang-una mong gawin sa lalong madaling panahon, ito, ibibigay, sample lang ito ng advice ko sa iyo. At ibibigay ko lahat ng mga advices ko in a future ng libre. Hindi ako hihingi ng bayad ka centavos diyan sa gobyerno sa pag-advise ko sa iyo ng tama. At itong iuna kong advice na ito ay, yun nga sinasabi ko, pagka mayroong tumutol dito sa advice ko sa iyo, isa lang ang tumutol. Baliwalain mo na, huwag mong tanggapin tong advice ko. Okay. Magsisimula tayo dahil nga napakarami na. Darating ang araw, hindi na magtatagal, kukuyugin ka dyan, maniwala ka sa akin. Ito ang pwede mong gawin. Pero bago yan, ay gusto kong ipaalala sa iyo na bago kita bibigyan ng mga advice sa susunod, tanggalin mo muna lahat ng mga cabinet secretary mo at tawagan mo ako kung may problema ka. Ibibigay ko sa iyo yung serbisyo ko ng libre. Ito na yung advice ko. Unang-una mong gawin, Tito Bongbong, lahat ng mga senador, lahat ng mga congressman, lahat ng mga judges natin dito sa Pilipinas, ipunin mo. Pagkatapos niyong maipon, mag-hire kayo or gamitin nyo na yung aeroplano ng Philippine Airlines. Kasabay din dyan lahat ng PNP ay pasakayin mo na rin ng aeroplano. Sabay-sabay kayo ngayon pupunta sa Dahig. Tapos sabihin nyo sa ICC, nagkamali ako. Yon. Dahil ang totoo niyan, Your Honor, sabihin mo doon sa Dahig, sa ICC, ang totoo niyan dahil lang sa sobrang inggit ko at sa sobrang kagustuhan lang nitong pinsan ko na si Romualdez na gustong maging presidente, kaya ginawa namin ang paraan na puro mga kasinungalingan ang mga ginawa namin. Kaya ngayon binabawi na namin itong si former President Rodrigo Duterte. Kung kinakailangan, Your Honor, ICC, na ako ang ipalit niya, gagawin ko. Alang-alang sa katahimikan ng bansa namin. Aminin mo ang kapalpakan mo kasi unang-una, Tito Bongbong, naniniwala ako yan ay mga sol-sol sa iyo, lalo na itong pinsan mo. Kasi alam ko, pagka ikaw ay may sinisinghot dyan, okay ka na. Oy, wala po akong sinasabi kung ano sinisinghot, At lahat naman tayo sumisinghot. Maaaring humihigop tayo ng kape o ganon. Yan ang gawin ninyo. Aminin nyo sa ICC para payagan ng ICC na makabalik ang si Presidente Duterte dito. Pag yan ay ginawa nyo, sisiguraduhin ko sa inyo, wala kayong ni isa na makita dyan sa iba't ibang bansa na magrarally. Ngayon, parami ng parami yan. Hanggang sa dumami ng dumami yan, anong mangyayari? Paliliparin ka ng taong bayan na wala kang pakpak.
Yan ang pinakamaganda mong gagawin. At yan din yung pinaka-advice ko sa iyo. Actually, simpleng advice lang yan. Hindi big deal sa akin yung advice na yan. Sundin mo lang yan. Tapos ang kwento. At tigilan mo, na makipag-usap-usap pa dito sa pinsan mo. Bagkos, itong pinsan mo na ito, tanggalan mo na ito ng bayag. Yan ang magpapahamak sa iyo. Para ka namang kuhan. Para ka namang others. Hindi mo alam yung nangyayari. Si President Ferdinand Edralin Marcos Sr. noon, sino ang tumaraidor sa kanya? Tatay ni Martin Romualdez. Ngayon, mauulit ang kasaysayan. Tataraidorin ka rito si Romualdez ito. Unang-una, nung nagkukan pa lang kayo, nung nangangampanya pa lang kayo, anong sinasabi nitong si Romualdez? Giom-om ni Lisa og Bongbong ang kwarta. Di na sila naghatag og kwarta nako. Anong sabi ni Inday Sara? Hayaan mo, pag may nagbigay sa akin, ibibigay ko rin sa iyo lahat. Tingnan mo. Diyan pa lang. Dahil lang sa ambisyon nitong bayag na ito, ikaw ang mapapahamak. Dahil Tito Bongbong kita, ngayon palang agapan mo na yan. Agapan mo na. Napakarami ang pwedeng mangyari sa iyo. Huwag mo nang antayin na CIA or baka autoridad ng Netherlands ang pupunta rito para pick upin ka. Sinabi ko na sa iyo kahapon pa, agapan mo na yan. Dahil yung pulburon video mo ay ibibigay na sa Netherlands at kakalat yan sa buong mundo. Ang tigas ng ulo mo. Nagpapaniwala ka rito sa iyong PCO na parot. Sige daw. Magtanong ka na pinakamahusay na abogado kung hindi mabitamina itong payo ko. Yun ang gawin nyo. Pauwiin nyo, pilitin nyo makuha sa ICC si President Duterte, pauwiin nyo. Yun lang ang pwedeng ang solusyon dyan para matahimik na tayong lahat. Ano ang mangyayari sa ekonomiya natin kung ganyan? Rally dito, rally doon, rally doon, rally dito. Wala. Nganga. Lalong nganga ang mga kababayan natin. Mabuti pa itong mga politikong ito. Bilyon-bilyon ang kinulimbat sa vice cam na yan. Ito pa, pangalawa, Tito Bongbong. Basang-basa ko na. Akala mo ba? Hindi ka rin tataraidorin nitong mga pinagkakatiwalaan mo ngayon? Itaga mo ito, kahit itaga mo sa ulo ni Senador De La Rosa, ito ang mangyayari sa iyo. Tandaan mo yan. Ngayon pa lang, mismong kapatid mo, tinatalikuran ka. Yang mga Senator Slate mo, Senator Tim mo, ngayon pa lang tinatalikuran ka. Lahat yan sila. Nagsasabi lang patalikod sa iyo na ikaw raw talaga ay bangag. Ngayon, sino ang unang maaapektuhan niyan at sino ang unang-unang masasaktan niyan? Ako. Masakit sa dibdib pagka naririnig ko yung sinasabi lang ikaw ay bangag. Kaya itong advice ko sa iyo, yun na ang gawin mo. Wala nang ibang solusyon. Wala nang iba.
Yun lang ang solusyon doon. Hindi mo na kailangan lahat ng mga cabinet secretary mo, pagtatanggalin mo, milyones ang pera ang ginagastos ng gobyerno sa mga animal na mga bobo rin naman. Ngayon, kung ayaw mo namang kwan, halimbawa, bawat departamento, magkano ba ang sweldo nitong si kwan? Zero waste. Sabihin na natin 400,000 a month. Itong si Parrot, sasabihin na natin na 300,000 a month. Imaginin mo, sa isang departamento lang, yung dalawang mataas ng opisyal, kulang-kulang sa milyon na. Ano pa yung mga kwan? Ha? Tapos, puro naman palpak ang mga pinaggagawa nila. Ngayon, tanggalin mo yan. Ako magbibigay sa'yo ng advice. Libre. Wala akong sisingilin. Maging dyan sa DOJ. Ako ang magmamando sa iyo pagdating sa batas. Hindi naman ako. Hindi naman ako abogado. Pero ang titiyakin ko, kahit na hindi ako abogado, sisiguraduhin ko sa iyo, tama ang isasuggest ko sa iyo. Bisa isasuggest ka, sige, sabihin lang itong DOJ mo ito na mukhang panggatong, ganitong gawin, ganito, pahamak. Hindi ka nakakahalata? Ha? Ipinapahamak ka. O kagaya nitong si Parrot. Ipinapahamak ang Tita Lisa ko. Sana maintindihan mo yan. Sa kagustuhan na makasagot at masabi lang kunwari na nandito ang Tita Lisa ko, ayan, gagawa sila ng mga post na mga kwa na yan, tapos hindi pa nila inayos. Ginawa nilang unano ang Tita Lisa ko, tapos binigyan ng upuan na monoblock. Ay samantalang yung mga iba roon ay mga matataas, mayroong sandalan. Isa pa, tingnan nyo yung damit. Yung nagkalat dyan sa Facebook. Parang ginawa mo, Parrot. Yung tita ko na, mas masahol pa sa katulong yung ginawa mo sa Tita Lisa ko. Napakalaking kasalanan mo yan, Parrot. Maninin mo, pinasuot mo ng pajama. Pajama na pang katulong, tapos inilagay mo doon sa meeting. Yan, diyan na nakikita yung mga walang utak. Kaya sinasabi ko sa ito Bongbong, ipapahamak ka nitong mga ito. Ako na ang paniwalaan mo, huwag na sila. Maniwala ka sa akin. Sisiguraduhin ko sa iyo. Gaganda ang takbo ng buhay mo, gaganda ang career mo pag sinunod mo. Yung payo ko, napauwiin nyo rito si President Duterte. Pag hindi nyo pinauwi yan, maniwala ka sa akin. Pagka kinuyog kayo dyan, kahit pa 3,000 yan nakaharang dyan sa Malacanang, hindi nyo pwedeng mapigilan ang tao. Wala nang iba pang gagawin kayo kundi yun. Anyway, sa pangalawang pagkakataon ay gusto ko lamang pong tawagan ng pansin yung nanalo po ng load na si Maria Pay. Ayan, Maria Pay 20 na yan ay hindi pa rin po nagpapadala ng kanyang GCash number din dito sa Tariq Hassan Mirza. Ayan, at kaya tuloy hindi ako makapagbigay ng inyong sasagutan kasi napakadali lang naman sana, load lang naman ito, at kahit pa paano sana araw-araw talaga natin na-maintain yung pagbibigay ng load. At pinag-iisipan ko nga kung tigli 5,000 na lang ang ibibigay natin. At para may pang-load na, may pang-shabu pa. Pang-shabu, ewan ko kung ano. Doon po pala sa nagsasabi na fake news daw ako doon sa edad ko na 176 years old ko na. Wala daw ganung tao.
Papaano ito ngayon na maipakita ko ang katibayan at ito buhay na buhay birthday celebrate pa ng kanyang 259 years old. Ay ako nga bata, 176 ka lang. Ay ito 259. Kaya lang, ayoko na pong umabot sa 259 at ayokong umabot sa ganito. Ito po yung katibayan. Yan po. Ayan, 259 years old po siya. Kasalukuyan pong buhay yan hanggang ngayon. Ayan. So, ayan po. Mayroon pa pong nabubuhay ngayon at mag-research na lang po kayo. Mayroon pa rin pong nabubuhay ngayon na 200 years old. Yun nga po sinasabi ko na kaming ganun na bigyan ng ganung pagkakataon. Kami po kasi yung pinagpala. Ay itong si Enrile isinumpa. Kaya ganyan na yung pananalitaan niya na bago masundan 1 kilometro. At isa pa, bangingi na. Yan, sinumpa po kasi yan. Ito namang si Claire Castro, isinumpa rin po yan kasi binigyan siya ng boses na parang parot. Imagine, napanood nyo ba yung tanong ni Ted Filon? Ang tanong lang ni Ted Filon Ma'am, marami pong nagtatanong na saan na nga po ba yung First Lady? Nandito sa Pilipinas! 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 See? Halatang halata. Obvious na talagang puro kasinungalingan kayo yan. Puro kasinungalingan. At bago tayo magwawakas ay yung si Kwan nga, yung si ano to? Pedro Junior Dagalia. Pumunta ka sa akin at bibigyan kita ng isang drum na gatas para tumalino ka. Dahil kung hindi ka makainom ng... Kasi ito yung nung bata pa, ito yung mga hindi nakainom ng gatas. Sasabihin na naman ito, pro Marcos ako. Wala akong pro. Basta sa akin lang, titas lisa ko yan. Ayaw kong ginagawa yung tatapyasin ang tainga. Tito Bongbong ko yan at ayaw ko rin natatawagin yung bangag. Nasasaktan ako kasi masakit sa dibdib pag nakakarinig ako ng ganyan. Kaya ikaw, Pedro Dagalia, ay pumunta ka rito. Sabi ko nga at paiinumin kita ng paiinumin ng gatas para tumalino ka. Pangalawa, mag-subscribe ka na rito sa Berana Live Studio TV para lalong tumalino ka. Kasi dito sa mga subscriber ko, walang bobo rito, walang tanga. Puro matatalino ito. Magaganda na at mga gwapo pa. Okay? Ayan. Yan ang sinasabi ko. Kaya, ayaw niyong intindihin yung tema ng content. Ayaw niyong unawain. Basta nakarinig lang kayo ng tita or tito, pro Bongbong na pala ako. At aalis na raw siya sa akin dahil pro Marcos daw ako. Kaya di umalis ka, lumayas ka, ayoko rito ng bobo. So, ayan po at sabi ko nga po, pinaligiran na ng 3,000 more or less ng mga sundalo dyan sa Malacanang. Paraan for what? Kami pong mga kwan, kami pong nasa side ng Duterte. Wala pong kriminal sa amin. Kaya huwag po kayong ganyan na overacting. Imaginin mo na naman yan kung ano man palalamon nyo dyan. Milyones na naman yan. See? Overacting na yung ginagawa niyo. Huwag mong sabihin na kami
ay mga Duterte na mga bayaran. Unang-una, walang pangbayad si Duterte sa amin. Andun nga wala, sa abogado nga niya, walang pambayad eh. Ha? Kaya itong isang vlogger na itong si Ilong, puro yan ang topic. Na marami daw pira si Duterte at nakakapagbayad daw ng mga vlogger. Magkita nga tayo, ikaw na Ilong ka. Ipakita mo nga yung katibayan na binabayaran kami ni Duterte. Okay? Pagka wala kang maipakita, tatabtabing ko yung ilong mo. Para sabihin ko sa iyo, Tito Bongbong, ito'y totohanan na tayo. Lahat kami mga DDS, bumuto kami sa inyo. Marcos kami. Kasi nag-combine yung Duterte at saka Marcos, kaya lahat kami mga DDS, lahat kami binuto namin ang Marcos at maka-Marcos kami noon. Pero dahil sa ginagawa mo ngayon, Tito Bongbong, hindi ko na rin nagugustuhan yan kahit na tito kita. At hindi ko isinasang-ayunan yan. Maraming mga senador na hindi na sumasang-ayon sa iyo. Maniwala ka sa akin. Marami dyan sa kabinete mo. Hindi na sumasang-ayon sa iyo. Kaya darating ang araw, kaya lang ko yan eh. Kaya lang nandyan lagi sila sa iyo dahil yan pakinabang kasi milyon-milyon ang pinapakawalan nyo kasama itong pinsan mo si Romualdez. Kaya nandyan sa iyo. Pero pagkatapos yan, wala na. Duduraan ka na niya mga yan. Maging itong pinsan mo, duduraan ka niyan. Tandaan mo ito yan. Tito Bongbong, Tito Bongbong. Ako ang paniwalaan mo. O kininam. Apay, anya na nalamot mo ta, kasta ka. Amin dagita, cabinet secretary mo, isuda, ti agpatay kanyam. Isuda, ti aglason kanyam. Tandaan dayta, dayto ibagbagak. Maging dayta pinsan mo nga ni Romualdez na dayta ti agpatay kanyam. Hipigiper, what sa dupo wiping dapan siping alaw-pulupong. Kaya lumabas yung salitang yon, yun ang totoo. Yan ang papatay sa iyo, pinsan mo. Tandaan mo yan. Ngayon pa lang magdesisyon ka. I-share nyo na po ito para makarating po ito sa Tito Bongbong ko yung advice ko sa kanya. Share nyo na po. Gusto ko po ito makarating sa kanya bago pa maibigay ni Maharlika yung pulburon video na yan. Kasi ayoko rin po mapahiya itong si Tito Bongbong ko sa buong mundo. Pero choice niya kung ayaw niya sundin yung sinasabi kong advice na pauwiin nila rito si Tatay Digong ko. Choice ninyo yan. Pero once na pinauwi nyo yan, wala, tahimik lahat yan. Ako nang bahala dyan. Na walang magrarally, tandaan mo yan. Gawin mo na lang tama. Total, ang dami namang kinulimbat itong pinsan mo. Pagati-hatian nyo na lang yan. Tama na, stop na. Malapit na, 1, 2, 3. April 1, 2, 3. Lalabas na. Yung mga kawalang hiyaan ninyo. Yung mga kasawapangan ninyo lahat dyan. Lalabas at lalabas yan. Makukulong at makukulong ka. Tandaan mo yan. Ngayon pa lang, Tito Bongbong, ulit-ulitin kong sasabihin sa iyo, pauwiin mo ang Tatay Digong ko. Dahil namimiss na niya ako. Namimiss na niya yung mga sumusuporta sa kanya. Namimiss na nga yung pritong tilapia. Para yung napakasimpleng gano'n at ayaw mo pang ibigay sa kanya. Napakawalang hiya mo naman. Tingnan mo ngayon, ano yun? Hindi naman pwedeng mabuhay si PRRD doon ng puro pitsa. Okay lang sana kung
Kung okay pa siyang tatay PRRD ko. Wala na, matanda na. Hindi na niya kailangan yung pizza na luto at saka maging yung sariwang pizza. Tanungin mo, challenge kita, Tito Bongbong. Kung walang katotohanan ito sinasabi ko, pues, wag mo sundin. Pero sinasabi ko rito, para lang meron kong idea, magtanong ka sa lahat ng abogado, ito ang tama mong gawin, pauwiin mo rito ang Tatay Digong ko at diyan ay gaganda ang karyer mo. At hindi ka pa mapipitik ng mga taong bayan na kung lahat ng mga taong bayan na nagrarally, pipitikin ka ng pipitikin dyan sa ilong mo, tanggal ang ilong mo. Pwede mong ikamatay. Kasi, tangina, mga cabinet secretary mo, puro mga tanga. Ha? Sos, wala yan. Kung gusto nga nila, magdebate kami dyan para malaman nila yung trabaho nila. Pero ito talaga walang kapatawaran itong ginawa mo sa Tita Lisa ko, ikaw na Castro ka. Walang kapatawaran yan. Tinapyas mo ang tainga ng Tita Lisa ko. Palit ulit. Anyway, mga kababayan. So, ang purpose po ng aking pagre-re-upload ng mga video ni Maharlika o sino pa man, ang purpose ko po doon ay para po kahit pa paano, yung pong hindi nakapanood sa kanya ay mapapanood po ninyo dito. Pero wala pong ano pa mga dahilan yan. Yun lang po gusto kong malaman ninyo. Kaya yung mga nire-upload natin dyan ay panoorin nyo rin po. Lalo na kung hindi napanood doon sa original channel para po ay magkaroon kayo ng kaalaman. Maraming salamat po at muli po itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Lalo na po kung kayo ay may mga problema sa buhay, may mga sakit kayo, mga Panginoon na ilipat mo na dito sa mga politikong mga kawatan ang mga sakit nitong aking mga subscriber. At siyempre, dalangin ko rin po sa iyo na ibigay mo na po yung swerte sa kanilang lahat. Maraming salamat at ano nga ba? Yung sinasabi ko dito pagkatapos ko magdaldal. Ayan. Siyempre, mahal na mahal ko po kayong lahat.